Mga kaparokya, meron nga po tayong nakitang Facebook post coming from Kapamilya Billboard. So obviously mga kaparokya ay supporter or a follower nga po ito ng ABS-CBN na kung saan ayon dito mga kaparokya yung TV5 po ay nais daw ipagpatuloy ang partnership with ABS-CBN matapos sa makapagbayad ng ABS-CBN. Ngunit tumanggi na daw po di umano ang ABS-CBN sa hiling ng TV5. So yan po ang pag-uusapan natin mga kaparokya ngayong araw po. Pero bago yan, ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. At mga kaparokya, humiling ako sa inyo na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakilike and share nyo na rin, sa gayon ay mas dumami pa po makapanood ng mga ina-upload po natin video araw-araw. Maraming salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo mga kaparokya. So yun nga po mga kaparokya, kamakailan ay pinutol na nga po ng TV5 at ng ABS-CBN yung partnership agreement nito na kung saan ay nagbigay or provider nga po ng programa ng TV5 ang ABS-CBN. Nga lang ay naputol ito sapagkat ayon sa TV5 ay hindi nga po nakapagbayad or hindi po makapagbayad ng utang na nagkakahalaga na 1 billion ang nasabing TV stations na pag-aari nga po ng mga Lopezes. Dahil dito mga kaparokya, starting January 3 ay hindi na nga po mapapanood ang mga programa ng ABS-CBN sa TV5 at ito ay magpapatuloy sa All TV na pagmamayari naman po ng isa pang business tycoon at politician na si Manny Villar. So yun nga po mga kaparokya, ayon sa post ng Kapamilya Billboard ay tumanggi na ituloy ang kasunduan matapos nakapagbayad ang ABS-CBN sa TV5. So ano kaya sa palagay ninyo mga kaparokya, totoo kaya ang write-ups na to ng Kapamilya Billboard? Well, mga kaparokya, para sa akin ay medyo nalalabuan po ko sa write-ups na ito ng Kapamilya Billboard. Bakit kanyo mga kaparokya? Pinutol mo na nga yung agreement ninyo dahil hindi nga po nakapagbayad ng maayos ang ABS-CBN sa TV5 at dahil sa nakapagbayad lamang po ito ay makikiusap ka na ipagpatuloy na umere ang mga programa nito or ipagpatuloy ang partnership nyo. Tingin ko mga parokya, hindi gagawin ng TV5 ang makikusap sapagkat masigit na nangangailangan dito ang ABS-CBN. Kaya I don't think na gagawin ito ng TV5. Dahil para sa akin, gaano kagarantiyado or gaano kasiguro or kasigurado na makapagbayad ng maayos ang ABS-CBN. Gayong nagkanda utang-utang nga po ito sa sarili nilang tahanan. Parang hindi po yan nalalayo sa isang nagpapaupa at sa umuupa. Kapag ang umuupa ay hindi na po nakapagbayad ng maayos, ay mas mabuting iputulin or paalisin ang nangungupahan sapagkat lugi ang nagmamay-ari or ang may-ari ng bahay. So, mali ba ang ginawa ng TV5? Tingin ko ay hindi po mali yun sapagkat business po ang pinag-uusapan dito. Kung hindi ka na kumikita at sa palagay mo ay nalulugi ka, ay mas mabuti na ang putulin yung agreement or yung mga pinag-usapan ninyo. Yes, magaganda ang content ng ABS-CBN. Talagang baw po tayo pagdating sa content or sa mga programa dahil walang tapon ang mga content ng ABS-CBN. Talagang garantisado yung mga content nito. Pero ang pinaka-key point dito mga kaparokya ay hindi nga po makapagbayad ng maayos ang ABS-CBN. Well, actually, pwede naman pong gumawa ng sariling content ang TV5 na sinisimulan na nga po nila ngayon. Kumbaga, parang handa na pong may pag-compete ng TV5 sa mga katunggali nito or sa mga kalabang TV stations nito.
Kaya medyo nalalabuan po ako sa write-ups na ito ng Kapamilya Billboard. At ayon pa sa ilan sa mga pahayag na ito ay nakiusap din po ang TV5 na ipagpatuloy ang programang ASAP at Batang Quiapo sa TV5 sapagkat kumikita daw po ito or dito po kumikita ang TV5. So yun na naman po mga kaparokya, malabo pa rin po yun. Sapagkat ayon nga po sa TV5 ay hindi nga po makapagbayad ng utang ang ABS-CBN sa nasabing TV network. Paano mo masasabing kumikita sila? Siguro mataas yung ratings na nakukuha ng TV5 sa Batang Quiapo. Pero yung kumikita sila sa Batang Quiapo at ASAP, parang ang labo. Sobrang labo po nun. Mas maniniwala ako mga parokya kung sa Eat Bulaga kumikita sila. Dahil knowing naman na talagang malaki po ang naiaambag ngayon ng Eat Bulaga ng Tito Vic and Joey, ng Legit Dabarkads sa TV stations ng TV5. Kaya hindi nga po nagkamali ang TV5 na kunin ang legendary trio, ang iconic trio para ipalabas sa kanila ang longest running noontime show. So, kung ako rin naman po siguro ang TV5 ay makikipag-compete na rin ako sa malalaking TV stations dito tulad ng Gemini Network at ng ABS-CBN na ngayon nga po ay content creator or provider na nga lang po ng mga programa. Kumbaga mga kaparokya, may pundasyon na ako eh. Yung Itbulaga yung pundasyon ko. Kumbaga, i-build up ko na lang yung mga programang gagawin ng TV5. Kumbaga, i-build up ko na lang yung programang gagawin ko sa tulong ng Itbulaga. At naniniwala ako mga kaparokya na malaki talaga ang may tutulong ng Itbulaga sa TV5 dahil lahat po ng pinuntahan ng Eat Bulaga, ng Tito Vic and Joey ay naging #1 TV stations. Unang-una dyan mga kaparokya, yung RPN 9, yung ABS-CBN naging #1 po yan dahil din po sa tulong ng Tito Vic and Joey. Ang GMA ay mas nakilala dahil din po sa Eat Bulaga at sa Tito Vic and Joey. At ngayon, simula nang maging parte ang Eat Bulaga sa Kapatid Network, ay mas nakikilala at makikilala pa ang TV5 sa tulong ng Eat Bulaga. Kumbaga, ito na, may pundasyon na ang TV5. Kaya hindi po tayo magtataka na these coming years ay talagang may pagtagisan na o lalaban na pagdating sa mga counterpart nito tulad ng GMA at kung ano pang TV stations. So, medyo malabo para sa akin yung write-ups na yun ng Kapamilya Billboard na kung saan ay nakikiusap po ang TV5 sa ABS-CBN na ipagpatuloy ang mga programa nito. Siyempre, mas nangangailangan dito ang ABS-CBN kaysa sa TV5. Again, hindi po natin minamaliit ang ABS-CBN. Lahat po ng programa ng ABS-CBN ay magaganda. Batang Quiapo, ASAP, at kung ano-ano pa. Nga lang, kung hindi ka nga po nakapagbayad ng utang, ay mas pipiliin mong putulin na lang ang agreement. Dahil wala na nga pong kasiguraduhan kung makapagbayad po ito sa tamang oras. Kumbaga mga kaparokya, anong mas pipiliin mo? Ang malugi or gumawa ng sarili mong content? Siyempre mga parokya, para sa akin, ay gumawa na lang po ako ng sarili kong content. Kumbaga, iti-take ko yung risk sa sarili ko kesa sa alam kong walang possibility na kumita ako or malugi ako. So kayo mga parokya, ano sa palagay ninyo? Totoo kaya ang write-ups na ito ng Kapamilya Billboard or hindi? Paki-comment naman po yung opinion nyo patungkol nga po dito. So hanggang dito na lang po tayo. Mag-ingat po tayo palagi. Thank you and God bless.